Tulad ko din ba kayo na mahilig sa sweet and spicy sauce? Nagbabalak ng panimulang negosyo na medyo mababa ang kapital. At samahin nyo naman po ulit ako dito sa aking panibagong video at ituturo ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Sisimulan na nga natin dito sa pag-prepare ng ating mga gagamitin or ingredients dito sa ating sauce. Kailanganin lang natin dito ng red bell peppers, red chilies at ang garlic. Gawin lang nating malinis at nahugasan natin ng mabuti ang ating mga ingredients na gagamitin natin dito. Ganon ay mas mahaba ang buhay ng ating sauce at masarap ito dahil malinis. Huwain lang natin ang ating mga bell peppers at tanggalin natin dito ang mga buto at ang mga puti dito para naman wala itong pait. Katapos naman ay babalatan naman natin itong ating mga bawang. Pagsasamahin lang natin sa isang bowl ang ating red bell peppers, red chilies at ang ating mga garlic. Paano naman natin ito ilalagay sa ating food processor para naman igiling. At pag ganyan na nga sila ka-fine, ay pwede na nga itong isalin sa isang bowl. Yan lang natin ng tubig ang ating food processor para hindi naman masayang ang natira dito. Katapos naman ay magpuproceed na din agad tayo dito sa pagluluto ng ating sauce. Boost lang natin dito sa pan ang ating mga chilies na giniling na may water. Lalagay din tayo dito ng 5 kutsarang asukal at syempre hindi mawawala ang ating magic. At maglalagay din tayo dito ng konting salt. Luin para naman matunaw ang mga pampalasa na inilagay natin dito at hayaan muna natin itong kumulo. Pag kumulo na nga ito ay maglalagay tayo dito ng konting vinegar. Huwag muna natin itong hahaluin up to 2 minutes para naman maluto ang ating suka at hindi ito mahilaw. At dahil medyo nakukulangan pa nga ako sa lasa ay nag-add pa nga ako dito ng konting salt at 1 kutsarang sugar. At para naman lumapot ang ating sauce ay maglalagay tayo dito ng konting slurry. Starch yun na tinunaw ko sa water. Tuloy-tuloy lang natin sa paghahalo para naman hindi mamuo ang ating slurry na inilagay dito. Pag ganyan na nga ang consistency niya ay okay na to at pwede na natin patayin ang apoy. Aside muna natin ito at palamigin bago natin ito isalin sa jar. Hindi nyo pa nasusubukan gumawa ng ganito ay subukan nyo na din gumawa dahil napakasarap nito sa ating mga pritong ulam. Mga nagbabalak na magbenta ng ganito na nilalagay sa garapon ay pwede nyo itong subukan. Pakasarap nito at kasing lasa niya yung mga binibentang sweet and spicy sa supermarket. Sana nakatulong ulit itong munting recipe na i-share ko sa inyo. Please do follow and share naman po at pa-comment na din kung taga saan kayo for more cooking videos recipes. Hanggang sa susunod po ulit ha. Bye, see you!